Marahang inobserbahan ni Katana ang kanyang mga estudyante na gumagawa ng kanilang activities. Napangiti siya nang makita ang iba't ibang drawing sa mga papel ng mga batang tinuturuan niya. Isa si Katana sa mga substitute teacher dahil wala ang kanyang tita Romina ng ilang buwan at dahil pansamantala lang ang kanyang trabaho, kailangan niya pa rin kumita. "Are you done, kids?" tanong ni Katana. "Not yet, miss." Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Napangiti si Katana. "Alright, you have 3 minutes left to finish the task, and after that, you can pass it to me, one by one." Ito na rin ang naging buhay ni Katana sa loob ng maraming taon. Mahal niya ang mga bata at naging malapit na rin siya sa mga ito kaya hindi niya maiwan ang mga estudyante ng kanyang tiyahin. Lalo pat sa pamamagitan ng pagtuturo, natatago niya ang kanyang tunay na trabaho. Huminga ng malalim ang dalaga at agad niyang kinuha ang papel ng kanyang mga estudyante, lalo pat may bisitang hindi inaasahan na dumating. "Kids, you have to fall in line. We will go to the gymnasium as we welcome our guests. Makakaasa ba ako na behave ang lahat?" Ngumiti pa ang dalaga. "Yes, miss." Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Ngumiti si Katana at tinaas ang kanilang placard at sabay-sabay silang naglakad papunta sa gymnasium. Nang makarating doon, mabilis silang umupo at agad na tinignan kung sino nga ba ang kanilang bisita. Tinignan ni Katana ang paligid at nakitang nasa gilid ng mga teachers kaya doon siya pumunta at aksidente niya namang narinig ang usap-usapan ng mga kasama niya. "Oo, si Larkin Alcantara," sabi ng isang teacher. "Naku, ang batang yun. Laging nagpupunta dito para mamigay ng school supply sa mga bata. Hindi na talaga matawad ang kabaitan ng batang yun." Nakangiting sabi ng isang teacher. Paano, anak mayaman, isa pa. Silang may-ari na school na to, kaya hindi nakapagtataka na mahal ni Larkin ang paaralang ito. Maya-maya nga lang ay inannounce na ang pagdating ni Larkin. Napatingin doon ang dalaga at natigilan siya nang makitang pamilyar ang binata. Tinignan niya yun ng mas maigi at malapitan, kaya naman napasinghap siya. Naalala niya tuloy ang batang kasama niya sa bahay ampunan at ang pinangakuan niyang ililigtas niya ngunit nawala sa alaala niya ang pangalan nito. "Good morning!" Nakangiting bati ni Larkin na tinanggal pa ang salamin at nilagay sa kanyang polo. "I'm happy to see you again, everyone!" Nagpalakpakan ng lahat habang si Katana nakatitig lang sa binata na nakatingin sa kanilang lahat. Habang nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Larkin, tumunog ang kanyang cellphone at agad siyang naglakad sa malayo nang makitang boss niya ang tumatawag at alam niya agad na may trabaho itong ipagagawa. "Hello, boss," saad ni Katana. "Hello, Katana. I have task for you. Kailangan mo pumunta sa event ng mga Lorenzo at kailangan mong kantiin ang matandang Lorenzo." "This is noted. And one more thing. May importante akong gustong sabihin sa'yo. Hindi lang ito basta-basta na trabaho at gusto kong ikaw ang gumawa nito. Kailan kita pwede makausap?" "Pwede ako sa Sabado." "Sabado ng gabi, sa dating lugar, kung saan tayo madalas mag-usap." Binaba ni Katana ang tawag at agad na napabuntong hininga. Kailangan niya magtrabaho sa gabi at gampanan ang kanyang tungkulin. Huminga siya ng malalim at agad na bumalik sa loob at nakita si Larkin na namimigay ng mga envelope na naglalaman ng papel, ballpen at iba pang gamit sa school. Mabilis siyang lumapit doon, kaya naagaw niya ang atensyon ni Larkin na napatingin sa kanya. "Tulungan na po kita." Kalmadong saad ni Katana. Tumango naman si Larkin. "You're familiar. Have we met before?" Panimula ng binata. Tinignan ni Katana ang binata at napakurap. "No, sir. Ngayon lang po tayo nagkita." Tinignan ni Larkin ang dalaga at agad umiwas ng tingin nang mapagtanto na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga ng malalim ang binata at agad na pinanood ang mga bata na masayang nakikipag-usap kay Katana. Tinignan ng binata ang dalaga at napangiti. Dahil sa wakas, nagkita na ulit silang dalawa. "You're a new teacher here?" Tanong ni Larkin habang pinamimigay ang natitirang Crayola at iba pa. Yes sir. Ngayon lang tayo nagkita." Natawa si Larkin at kumisi.
I have reasons to come back, ano po? Umiling si Larkin at agad na naglakad palayo sa dalaga habang si Katana naman naiwang nakatulala. Narinig niya ang sinabi nito ngunit kailangan niyang magmaang-maangan nang sa ganon hindi siya nito mahalata. Napailing siya at agad na naglakad papunta sa kanyang mga estudyante dahil wala na ito sa maayos na pila. Ngumiti si Katana sa guard habang dala ang kanyang malaking bag. Napawi agad ang ngiti niya nang makasakay siya sa elevator. Ang mahalaga sa kanya matapos ang event at magawa ang trabaho niya. Huminga siya ng malalim at agad na lumabas ng elevator at nang makarating sa tamang floor, agad siyang pumasok sa isang kwarto na kung saan kitang-kita niya ang stage ng event. Nasa kwarto na ako. Pag-imporma ni Katana. Good. Now we have to work. Sagot ng kanyang kasama. Mabilis na inilabas ni Katana ang kanyang sniper rifle at mabilis na inassemble ang kanyang gamit. Lahat ng pera na napupunta sa kanya, ipinambibili niya ng kanyang gamit para sa trabaho at ang iba naman binibili niya ng lupain at negosyo. Huminga ng malalim si Katana at agad na tinignan ng mga tao sa open space na event at mabilis niyang nakita ang target. Wait, Katana! Their men are already searching for you. Leave the room! What? Umalis ka na agad! Damn it, Rex! Ano ba to? Mabilis siyang tumayo at agad na kinuha ang kanyang bag. Hindi siya nag-iwan ng bakas at mabilis na lumabas ng kwarto. Agad siyang nagtago nang makita ang mga kalalakihan na para bang may hinahanap. Nakita niya agad ang isang cleaner kaya mabilis niya itong hinila at pinatulog para malagay niya ang kanyang gamit sa dala nitong cleaning materials. Rex, magkita tayo sa baba. Saad ni Katana habang sinusuot ang isang mask at sombrero. Kalmadong naglakad ang dalaga sa harap ng mga kalalakihan habang tulak-tulak niya ang cleaning cart. Sumakay siya ng elevator at agad nakahinga ng maluwag nang maisahan niya ang mga kalalakihan. Nang makarating sa tamang floor, tumakbo siya, agad na pinuntahan si Rex na nasa labas at sumakay ng kotse. May nakita akong space malapit sa matandang Lorenzo. You can shoot him there. Bakit nahalata tayo ng mga yon? Tanong ni Katana. May nakakita sa'yo sa pagpasok mo sa hotel. Hindi ko alam kung paano nila nalamang ikaw yon. Sabi ni Rex, kaya natawa sila ng bahagya. Matalino ang matandang yon at alam niyang may ipinadala ang boss natin. Mabilis ang kilos nilang dalawa at agad na pumunta sa banyo si Katana para itago ang kanyang bag. Kinuha niya ang isang maliit na baril na may laso ng bala. Agad siyang lumabas at naglakad papunta sa kung saan malapit ang matanda. I'll shoot. Seryosong sabi ni Katana. On the count of 3, Katana. Saad naman ni Rex. Nakita na agad ni Katana ang target at agad niyang tinamaan ang dibdib nito. Nagsigawan ng lahat at maging mga security na matanda ay naging alerto. Napangisi siya, ngunit sa kanyang pagtalikod, natigilan siya nang makita si Larkin na nakatingin sa kanya. Sino ka? Tanong ni Katana dahil sa gulat. Ako ata dapat magtanong sa'yo niyan. Ngumiti si Larkin. Hindi nito pinahalata na kanina pa siya nanonood habang hawak ang isang cellphone. You killed him. Napakunot ng noo si Katana at agad tinutok ang baril sa binata. Kung may nalalaman ka, dapat na rin kitang patayin. Natawa si Larkin at nagawa pa nitong sumandal sa pader. Nakahalukip-kip ito at diretso ang tingin sa babae. You're a hit woman. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang pamilya ng mga Lorenzo? Paano sila gumalaw at paano sila maghigante? Wala akong pakialam. Malamig na sagot ni Katana at mahigpit ang hawak sa baril. Napatingin siya sa mga security na tinuro siya at agad sumugod. Ngunit mas nagulat siya nang patumbahin yun ni Larkin. Natigilan si Katana at agad binaril sa paa ang isang security guard at sa braso naman ang isa. Agad niyang pinalitan ng baril ng kutsilyo at agad hinila si Larkin papunta sa kanya. Sige, lapit! Hamon ni Katana. Tumawa si Larkin. Come on. Tinignan ni Katana ang mga lalaki na nasa harapan niya. Sabihin mo sa kanila na padaanin nila ako. No. Sabi ni Larkin. Ikaw ang gumawa ng kalat kaya ikaw rin maglinis.
Gustong matawan ni Larkin ngunit kuryoso siya kung sino ba ang nag-uutos sa dalaga at ang dali nitong makalusot. Gusto niyang malaman kung sino ito at gano'n na lang ang galit sa mga Lorenzo. Ngunit sa tingin pa lang ng dalaga, hindi ito nang hihinayang na pumatay ng tao na para bang sanay na sanay ito at matagal nang ginagawa ito sa buong buhay nito. Fine, ikaw ang gagawin kong panglinis sa kalat na ginawa ko. Tabi! Sumigaw ang dalaga. Kung ayaw niyong malaglag ang ulo ng lalaking to sa inyo, tumabi kayo. Tinignan ni Katana ang lalaki habang hawak si Larkin na kalmado. Nang makalayo, mabilis niyang binitawan ng binata na pinagpagan ng damit na suot nito. Nakakapagtaka na hindi man lang natakot si Larkin o nagpumiglas sa ginawa niya. Nakapagtataka na sa kabila ng inabot nito, kalmado pa rin ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin na ikaw ang pumatay sa matanda. Kalmadong saad ng binata. Bakit mo ito ginagawa? Wala lang. At isa yung malaking kasinungalingan. Nangunot ang noon ni Katana at bagaman nakasuot ng sombrero at maskara, ay alam niyang mapapansin nito ang mga mata niya. Tinignan niya ang binata at bumuntong hininga dahil nakita na niya sa hindi kalayuan ng kotse ni Rex na naghihintay sa kanya. Sa susunod, umalis ka na kapag nakita mo ko. Ngumisi si Larkin. Okay, hit woman. Napailing si Katana. Weirdo. Umalis agad si Katana at iniwan si Larkin na napangisi at napailing na lang. Tinignan niya ang kotse ng dalaga at bumuntong hininga. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at agad tinawagan ng kanyang assistant para linisin ang panibagong gulo na ginawa ng babae. Yes sir, kami nang bahala sa kanila. Sagot ng assistant nito. Just make sure na hindi kay Katana mapupunta ang kasalanan. Yes sir, understood. Tumango na lamang si Larkin at bahagyang nagtagis ang kanyang bagang. Sumakay siya sa kotse at iniisip kung sino ba ang amo ng babae at kung bakit hindi siya nito maalala. Habang abala si Katana sa kanyang ginagawa, napatingin siya sa labas at nakita si Larkin na kasama ang principal. Napakurap siya at iniwas agad ang tingin at mabilis na kinuha ang mga gamit. Maayos naman ang pamamalakad namin dito sa school. Ang mami at daddy mo, nagdagdag lang ng mga bagong gamit para sa mga bata at ilang mga computer na pwedeng gamitin ng mga elementary students. Sabi ng isang teacher. Madalas silang nandito kaya nakakagulat na. Oh, Miss Katana! Kumaway si Larkin nang makita ang dalaga. Natigilan si Katana at agad na patingin sa binata na nakangiti. Hindi alam ni Katana kung trip ba nito ang umiti o sadyang masayahin lang ang binata sa tunay na buhay. Napailing na lang siya at napilitan na ring umiti. Ah, sir! Pupunta ka na sa susunod mong klase? Yes, sir. Napabisita ka na naman ulit dito. I just want to check if everything is alright. Nabalitaan ko kasi na substitute teacher ka ni Miss Romina. How is she? She's fine po. Thank you for asking. Mauna na po ako. Mabilis na naglakad si Katana at napailing na lang dahil sa interaksyon nilang dalawa. Pakiramdam niya talaga, kilala niya si Larkin at nagkita na sila noon. Hindi nga lang niya matandaan kung saan at bakit. Napailing na lang ang dalaga at agad nagsimula sa kanyang klase nang makauwi siya ng maaga. Good morning, Teacher Katana! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Ngumiti ang dalaga sa mga ito. Good morning! Nilabas niya ang mga coloring materials at notebook. Wala tayong masyadong gagawin, pero meron akong gustong ipagawa sa inyo. Pagkatapos maipaliwanag ni Katana ang mga gagawin, agad siyang umupo. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kanyang cellphone nang tumunog ito. It was her boss. Tumayo agad si Katana at agad sinagot ang tawag. Boss, nasa labas ako. Meet me here. Kalmadong saad nito. Tumango si Katana at agad binaba ang tawag. Mabilis siyang lumabas pagkatapos niyang magpaalam. Agad siyang naglakad at nakita ang itim na kotse. Tinignan niya ang paligid at kalmadong tumango sa isang lalaki na nasa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang boss. Bakit mo ako pinatawag? I have a favor to ask. Nilabas nito ang isang folder at agad na binigay kay Katana. Another mission for you.
Binuksan ng babae ang folder at natigilan nang makita ang pamilya ni Larkin. Anong kasalanan nitong mga Alcantara? Huminga ng malalim ang kausap ng dalaga. Negosyo. May mga personal na issue ako sa mga negosyo nila na pwedeng ikasira ng negosyo ko. Ang matandang Alcantara ang unang taong makikita kong bangkay kasunod ang anak nitong si Larkin. Tinignan nito ang reaksyon ng dalaga, ngunit wala siyang nabasa kundi blankong muka. Gusto mo silang patayin? Tanong ni Katana. Tumango ang boss niya. Isang pulis ang ama ni Larkin at tinatarget nito ang negosyo ko. Gusto ko rin na mabilis ang pagpatay sa kanila. Walang bakas ha. Isunod mo ang panganay niyang anak na si Larkin. Dahil? Nagtatakang tanong ni Katana. Nagdadalawang isip ka ba? Umiling siya. Nakapagtataka lang na biglaan ang misyon na binigay mo. Hindi ko rin inaasahan na ikaw mismo ang magpapapatay sa kanila. Gamit ako. Hindi ko lang makitaan ng tamang dahilan, boss. Natawa naman ang boss ng dalaga. Maraming dahilan, Katana. Gusto ko lang na lahat ng humahadang sa negosyo ko, na alam mong ayaw ko, ay gusto ko na lang manahimik. Para rin sa'yo ang ginagawa ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo ang trabaho. Bibigyan kita ng 2 buwan para dyan. Tulala si Katana pagkatapos nila mag-usap ng kanyang boss. Una, hindi niya makitaan ng tamang dahilan para patayin ang mga Alcantara. Pangalawa, napaka-weird na maisip niyang parang may mali. Pangatlo at huli, may parte sa dalaga na ayaw niya, na para bang may malalim siyang dahilan para hindi sumunod. Miss Katana, muntik pa siyang mapatalon sa gulat at agad tinago ang folder. Sir Larkin, kanina ka pa tulala dyan. Hindi mo na natapos ang klase mo. Ha? Ako na nag-take over sa klase mo habang wala ka. Mahinahon na sabi ni Larkin. Gulat namang napatingin ang dalaga. Baka lang abala ka sa ibang bagay kaya ako na mismo ang nag-asikaso sa kanila. Oo, may inasikaso na ako sa faculty room. Tinignan ng dalaga si Larkin. Gwapo ito, halatang anak mayaman at masiyahin. Ngunit anong tinatago nito sa likod ng pagiging masiyahin? Paano gusto ng kanyang boss na ipapatay ang lalaking to? Hindi niya maintindihan. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Katana. Natigilan naman si Larkin at agad na umiling bilang sagot. Bakit mo na itanong, Miss Katana? Wala naman. It's just weird. Bakit? May problema ba, Miss Katana? Natawa ang dalaga at agad umiling. Wala. Ano nga palang ginagawa mo dito? Nakita kasi kita kaya naisip kong baka may problema ka. Nakatulala ka kasi. Tumawa ang binata at tinignan ng kamay ni Katana na may tinatago. So, see you around? See you. Take care, Sir Larkin. Ngumisi si Larkin at tumango. See you when I see you. Napabuntong hininga na lang ang babae at tinignan ng folder na naglalaman ng impormasyon patungkol sa binata. Tinignan niya sa malayo si Larkin at humigpit ang hawak niya sa folder bago siya naglakad papunta sa classroom. Rex? Hello? Anong kailangan ng alas? Tumawa si Rex habang pinaglalaroan ang hawak nitong toothpick. Nabigay mo na ba sa bahay ang punan ng mga donation na pinabibigay ko? Tanong niya. Oo, nagulat nga ako eh. May iba pang donation box doon na may laman na grocery. Ha? Iba pang box? Oo, sabi ng madre na nandun, binigay daw ng isang batang galing sa kanila noon. Na isa na rin negosyante ngayon, kilala mo? Umiling si Katana. Hindi eh. Alamin mo, Rex. Pinaba ng dalaga ang cellphone habang nangungunot ang kanyang noo. May iba pang nagbibigay bukod sa kanya? Sino naman? Ilang araw ang nakalipas, madalas na naging pagkikita nila Katana at Larkin. Madalas kumagkasalubong sila ng binata at madalas din silang kumain ng sabay. Ginagawa lang ito ng dalaga para malaman ang mga bagay tungkol kay Larkin at alamin ang buhay nito. Pabalik na rin si Tita Romina, baka hindi na rin ako magturo dahil abala din ako sa negosyo ko. Oh, may negosyo ka? Ano naman? Gulat na tanong ni Larkin. Bahagyang natawa si Katana at napailing.
Meron akong art gallery. Mahilig kasi ako mag-paint. Gustong-gusto kong humahawak ako ng art materials kasi doon ko nalalabas yung nararamdaman ko. Give me the address. I just want to visit your business. If you have free time lang. Pagkatapos na mahabang oras sa pag-uusap nilang dalawa, naging abala na ulit si Katana dahil nalalapit na ang exam. Abala siya sa pagtuturo sa mga bata habang iniisip niya ang mga plano para sa mga Alcantara. Napailing na lang si Katana habang pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro at nagbabasa dahil malapit na rin ang uwian. Goodbye, Teacher Katana! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Ingat kayo sa pag-uwi. Maliit na kumaway si Katana at ngumiti sa mga ito. Tumayo siya at agad dinala ang kanyang mga gamit. Muntik pa siyang napatalon sa gulat nang makita si Rex na nakasandal sa pader. Pinaglalaroan nito ang lollipop at ngumisi sa kanya. Anong ginagawa mo dito? May gusto akong sabihin. Hindi pwede i-text na lang? Kailangan mo pa pumunta dito? Tumawa si Rex at agad naglakad kasunod ng dalaga. Init ng ulo mo, Teacher Katana. Ano nga sasabihin mo? Marami pa akong gagawin, Rex. Pumunta sila sa kantin at agad umupo sa magkabilang upuan. Si Larkin Alcantara nagpapadala ng mga groceries sa bahay ampunan na mahal mo. Ano? Sabi ng batang kausap ko doon, si Larkin daw ang tumutulong sa kanila. Hindi na ako naghanap pa ng ebidensya. Hindi naman nagsisinungaling ang mga batang kausap ko. Bakit mo gustong malaman? Wala naman. Pakiramdam ko, kilala ko siya eh. Pamilyar siya sa akin. Kumunot ang noon ni Rex at umayos ng upo. Hindi nga ba? Ewan ko, Rex. Nahihirapan na ako sa misyon ko. Bahala na nga. Alalahanin mo na lang ang kapalit na ibibigay ng boss natin sa ginagawa mo. Negosyo mo nakasalalay dito. Kaya gawin mo ang misyon mo na maayos. Kinagabihan, natapos agad si Katana sa kanyang lesson plan at iba pang presentation na kailangan para sa program. Tinignan niya ang orasan at nakitang gabing-gabi na. Tumayo ang dalaga at mabilis na kinuha ang kanyang gamit. Ma'am, alis na po ako. Natapos ko na rin po yung presentation para sa program na pinapagawa nyo. Mabuti naman kung ganon, ma'am. Ngumiti ang teacher at kumaway sa kanya. Ingat ka ha! Lumabas si Katana sa faculty room at agad naglakad palabas. Huminga siya ng malalim at agad ding nakarating sa gate. Tinignan niya ang paligid at marahang pumasok sa kanyang kotse para pumunta sa isang coffee shop. Rex, hello? Sagot ni Katana. I think you need to come here. Nakita ko si Larkin. Our boss is up to something and I saw him fighting with this man. Iniliko ni Katana ang kanyang kotse papunta sa address na sinabi sa kanya ni Rex. Agad niyang pinarada sa hindi kalayuan ng kotse at nakita nga si Larkin na nakikipag-agawan ng baril sa ilang kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Katana at agad niyang sinuot ang kanyang face mask tsaka siya bumaba. Dad! Sigaw ni Larkin. Don't open the damn door and stay! Larkin! Sigaw ng matandang Alcantara at agad na pinaputok ang baril na hawak nito. Stay away from my child! Mabilis na binato ni Katana ang isang bato dahilan para mapatingin sa kanila ang lalaki. Agad na hinawakan ng dalaga ang batok ng lalaki at mabilis na inuntog sa kotse. Agad niyang siniko ang isa pa at mabilis na binalian ang buto. Napaupo si Katana dahil sa atake ng isa pa. Kaya mabilis na itong pinatid at sinuntok sa sikmura. Are you okay? Katana? Kunwaring gulat na tanong ng binata. Natigilan naman si Katana, ngunit agad niya ring tinanggal ang mask niya. Larkin? Tinignan niya si Rex sa hindi kalayuan na tumango at agad pinaandar ang kotse. Are you okay? Okay lang. Paano mo nalamang nandito ako? Tinignan ni Larkin ang kotse kung saan nandun ang kanyang kapatid at ang kanyang ama. Dito ako madalas dumadaan kaya sakto na nakita kita. What is happening? Kilala mo sila? No, but they're familiar to me. Iniisip ng dalaga kung ba't kailangan pa ng boss niya na gumawa ng bagong hakbang at paanong dumating sa punto na concern siya. Tinignan niya si Larkin na abala sa pagkausap sa mga kapatid nito at ama. Binuksan niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang boss. Anong ginagawa mo?
Singhal ni Katana. Why are you so concerned? Ako ang naka-assign sa mission na to, boss. Ako ang dapat kumikilos at hindi ikaw. Are you up to something, Katana? Tumatawang saad ng kanyang boss. Naninibago ako. Tumatagal ang mission mo. Dahil may plano ako, boss. Can you just be patient? Singhal ni Katana at hindi niya maintindihan ang galit na nararamdaman niya. Okay. I'll give you a week to decide, Katana. Kung hindi mo magagawa ng maayos ang mission mo, mapipilitan ako ilabas si Gray. Nagtagis ang panga ni Katana at agad binaba ang tawag. Nakita ni Larkin ang galit sa mga mata nito. Ngunit rinig niya ang pinag-uusapan nila ng tinatawag na boss at malinaw kay Larkin na may isang taong gumagawa ng paraan para patayin sila. Huminga siya ng malalim at agad na tinignan si Katana na napatingin sa kanya't napalunok. Thanks, Katana. If you need help, call me. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Take care, Larkin. Tinignan ni Katana ang pamilya ni Larkin na kumakain sa restaurant. Nasa itaas siya ng isang building habang kaharap niya ang kanyang sniper rifle. Tinignan niya ang masayang pamilya ng binata na kumakain at nagtatawanan pa habang umiinom ng wine. Katana, you need to shoot, sabi ni Rex. I can't. Tinignan ni Katana ang matandang Alcantarang nakangiti at mukhang masaya dahil kumpleto sila. Ayoko masira yung pamilya niya. Ayoko makasira ng isang pamilyang masaya nagsasalo-salo, okay? Hindi mo ba narinig si boss? Ipadadala niya si Gray kapag nagkataon na hindi mo nasunod ang misyon mo. Ano ka ba? Kilala natin si Gray at alam natin ang likaw ng bituka ng lalaking yon. Singhal ni Rex na nakabantay sa labas ng building. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Nagkakagulo ang mga bagay-bagay sa utak niya. Napalunok si Katana at inayos ang kanyang pwesto. Ngunit, napasinghap siya nang makita ang isang pamilyar na lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Gray na nakatitig sa kanya. At kahit alam ng dalaga na malayo siya, titig na titig ang mga mata nito sa kanya na parang alam nito na hindi niya kaya. Rex? Si Gray! Ano? Maging si Rex ay gulat din. Nakatingin siya sa akin. Mabilis na tinignan ni Katana ang kilos ng lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang baril. Nakakatawang walang nakakita sa lalaki na may hawak ng baril at nakatutok yun sa mga Alcantara habang nakatingin sa kanya si Gray na nakangisi. Napalunok si Katana at agad pinaputok ang kanyang baril at tumama yun sa braso ng matandang Alcantara. Nagkagulo ang lahat at doon lamang umalis si Gray na napapailing pa. Oh my God! Saad ni Katana at nanghihinang napasandal sa pader. Paalis na ang mga Alcantara. Bumaba ka na dito bago ka pa makita ulit ni Gray. Nagmamadali si Katana na bumaba at nang makababa, agad siyang sumakay. Nangunot ang kanyang noo at halos hindi mapakali kakaisip sa mga plano ng kanyang boss. Salamat, Rex. Bukas dadaan ako sa bahay ampunan. Tumango ang kanyang kaibigan. O sige, tawagan mo na lang ako. Salamat, Rex, ha. Sa lahat ng tulong mo sa akin sa bawat misyon ko. Magkaibigan tayo, Katana. Sabay tayong lumaki kaya nandito lang ako. Kinabukasan maaga siyang nagising at mabilis na nag-asikaso. Dahil day off, naisip niyang pumunta sa bahay ampunan na minsan siyang inalagaan at pinalaki. Sumakay si Katana sa kanyang kotse at agad minaneho ang sasakyan papunta sa bahay ampunan dala ang mga art materials. Nang makarating doon, nagtataka pa siya dahil sa kotseng nasa labas. Ate Katana! Sigaw ng isang batang babae. Uy, Marie, inaabangan niyo ba ako? Opo, alam po namin na pupunta ka kasi Sabado eh. Ginulo ni Katana ang buhok nito at sabay silang pumasok. Nang makapasok, agad siyang natigilan nang makita si Larkin na masayang nakikipaglaro sa mga bata. Kuya Larkin, nandito po si Ate Katana. Napatingin si Larkin sa bata at napangiti nang makita si Katana. Hey, nandito ka na pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Katana at tinignan ng madre. Ngumiti ang madre at napatingin sa dalaga. Matagal na dito si Larkin, iha. Hindi mo ba natatandaan? Madalas ay lagi...
Nandito ako palagi para magbigay ng mga pagkain at iba pang kailangan sa bahay ampunan. Pagpuputol ni Larkin sa matandang madre. Madalas ay nandito ako dahil mahalaga sa akin ang bahay ampunan na to. Bumilis ang tibok ng puso ni Katana sa kadahilanan na may naalala siyang isang bagay. Ipinilig niya ang kanyang ulo at ngumiti na lang. Hindi niya inaasahan na magkikita sila ni Larkin, ngunit may mga tanong sa kanyang isip. Namigay sila ng pagkain at art materials at napuno ng kasiyahan, halakhakan at tawanan ang buong hall. Mahal na mahal ni Larkin ang bahay ampunan na ito, iha. Saad ni Mother Lily. Pwede po ba ako magtanong, sister? Magkakilala na po ba kami noon? Ngumiti ang madre at sabay nilang pinagmasdan ng mga bata na nakikipaglaro kay Larkin. Huminga ng malalim si Katana at nakatanggap ng text sa kanyang boss na may meeting sila bukas. Hindi yun pinansin ng dalaga at agad siyang pumunta kay Larkin at nagulat siya nang lagyan ng binata ng pintura ang kanyang pisngi. Larkin! Tumawa ng malakas ang binata. Come on, Katana, smile! Ganun ah. Mabilis na kinuha ni Katana ang painting materials at nilagay ang kanyang kamay. Ganon, Larkin? Katana! Stop it! Sumisigaw si Larkin habang tumatawa silang dalawa. Naghahabulan sila na parang bata. At nagtawanan dahil sa parehong may mga pintura ang kanilang pisngi. Tumigil silang dalawa at nandun pa rin ang tawanan. Ngunit napailing-iling na lang si Katana at agad naghugas habang si Larkin naman nagpupunas ng pisngi. Ang saya ng araw na to. Salamat, Larkin ah. Ngumisi ang binata. Ako rin masaya. Masaya ako nakasama kita dito, Katana. Nabalitaan ko sa isang co-teacher ko yung daddy mo. He's fine. Mabuti na lang at sa braso lang ang tama niya pero ang kapatid ko tinamaan sa balikat. Bumuntong hininga si Larkin. Balikat? Sa pagkakatanda niya, ay ang matandang Alcantara lang ang tinamaan niya. Hindi ko alam kung sino nakatama sa kanya pero paglabas namin, naabutan ko ang isang lalaki na sumakay sa motor. Tapos si Adrian nawala ng malay. Napalunok si Katana. Totoo nga ang sinabi ng kanyang boss na papalitan siya nito at si Gray ang kapalit. Mas delikado ang buhay ng mga Alcantara kung ito ang papalit. Kailangan ni Katana na magdesisyon agad kaya hindi niya maiwasang mapalunok. I hope they're fine. Nasabi niya na lang at umupo sa tabi ni Larkin. I hope so. Pasimpleng tinignan ni Larkin ang dalaga. Sana mahuli na namin na nasa likod ng lahat ng to. Tumango si Katana at hindi na lang nagsalita pa. She needs to decide again, to think again, to restart again. Si Gray ang gagawa ng misyon ko? Gulat na napatingin si Katana sa kanyang boss na seryosong umiinom ng kanyang wine habang nasa kalagitnaan sila ng meeting. Tinignan niya si Gray na nakaupo at kalmadong nakatingin sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ng kanyang boss, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang plano. Siya na ang gagawa sa pagpatay sa mga Alcantara. Ayaw mo ba nun? Wala ka na ibang gagawin pa kundi ang mission ko ang mga Alcantara, boss. Ako dapat, hindi mo nga matapos-tapos ang pinapagawa ko, Katana. Ilang linggo nang nakalipas at eto ka pa rin nagpaplano. Hindi ba tama naman ako? Hindi mo magawa ang mission mo na dapat ay 2 buwan lang. Nasa plano ka pa rin hanggang ngayon. 2 buwan ang binigay mo sa akin, boss. Mahaba pa masyado. Ang sabihin mo, hindi mo talaga kaya ang mission mo. Nakangising sabi ni Gray na napunta sa kanyang atensyon. Kung tutuusin, madali lang ligpitin ang mga Alcantara. At madali lang silang patahimikin. Madali lang para sa iyo mga yon. Ngunit, relax ka pa rin ata. Tinignan ni Katana si Gray at nakumpirma niya agad na ang ginawa nito sa kapatid ng binata ay ang pagbaril sa balikat nito. Ngunit nakapagtataka na bigla itong naging interesado sa mga Alcantara na nagawa nitong agawin ng trabaho niya. Ano kayang plano ng kanyang boss? Kaya ako na ang gagawa sa misyon mo. Pero ako ang inassign sa misyon na to at hindi ikaw. Matalim nitong tinignan si Katana.
Gawin mo ang mga gusto mo at akong bahala sa mga Alcantara. Baka naman kasi sa sobrang pagbabantay niya kay Larkin, nahulog na ang loob niya. Tama ba ako, Katana? Tanong ni Gray. Hindi. Gusto ko lang ding itanong, tunay bang kilala ko si Larkin Alcantara? Hindi nakasagot ang kanyang boss, dahilan para maghinala si Katana. Tinignan niya si Gray na napawi ang ngiti at seryoso siyang tinignan. Pareho ba kami ng bahay ampunan na pinanggalingan? Ibig sabihin magkakilala kaming dalawa. Hindi mo siya kilala at hindi kanya kilala. Singhal ng kanyang boss. Kilala ko si Larkin. Boss, may tinatago ka ba sa akin? Hindi sumagot ang kanyang boss at mas lalo lamang napuno ng galit ang puso ni Katana. Mabilis siyang umalis doon at agad na tumakbo papunta sa kanyang kotse. Huminga siya ng malalim at agad tinawagan ng kanyang kaibigan. Rex, masama ang kutob ko. May tinatago sa akin si boss. Ha? Ano ibig mo sabihin? Tanong ni Rex habang nagbabantay sa ospital para sa mga Alcantara. Di ko maintindihan. Pupunta ako sa bahay ampunan. Gusto ko malaman. Nasaan ka? Nasa bahay, nagpapahinga. Agad na naglakad si Rex papunta sa kwarto ng matandang Alcantara at pinagpalit ang number nito sa kanyang kwarto. Ngumisi ang binata at agad pumasok sa kanyang kwarto para abangan ang mga lalaki. Umupo ito sa upuan at agad tinext ang kanyang tunay na boss. Bakit mo natanong? Wala, ingat ka. Sabi na lang ni Katana. Sa mga oras na ito, gulong-gulo ang dalaga. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari at pakiramdam niya may malaking revelasyon siyang malalaman. Pakiramdam ng dalaga, may isang malaking sikreto siyang malalaman. Pinalitan ko na sir, inaabangan ko na sila. Ngumisi si Larkin sa balita na natanggap niya. Agad niyang tinignan ang kanyang daddy, na tahimik na natutulog at ang kanyang kapatid na abala sa kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim at tahimik na pinagmasdan ang kanyang cellphone. Alam niya na may susunod sa kanila at alam niya rin ang kilos ng mga kalaban. Rex, thanks. Ngumiti si Larkin habang nakatingin sa malayo. Tumawa lang si Rex sa kabilang linya habang itinataas ang braso ng isang lalaking walang malay. Anytime, sir. Binaba agad ni Larkin ang kanyang cellphone at agad pinagmasdan ng tahimik na balkonahe at nakitang nasa kotse na si Rex at mabilis na umalis. Napangiti siya at napailing na lang dahil naalala niya ang pagpapanggap ng kaibigan kay Katana at ang event na noon ay siya lang ang nagplano para makita ulit ang babae. Nahanap mo na? Tanong ng kanyang kapatid na si Adrian. Yes, siya ang bumaril kay Daddy. What? Gulat na tanong ni Adrian. Wala siyang masyadong naaalala kung sino ba talaga ako. Pero alam kong pupunta siya sa bahay ampunan para doon. Grabe, napakatalino mo talaga kuya. Napailing na lang si Larkin at agad naisip ang dalaga. Nag-aalala siya, ngunit kailangan niyang mapatumba ang boss nito at malaman ni Katana ang totoo. Nakatulala lamang ang babae habang nakatitig sa mga litrato at hindi siya makapaniwala na totoo ngang magkakilala silang dalawa. Ito ang lalaking nangako sa kanya na babalikan at kukunin siya. Nangilid ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa bracelet at mga iniwan ni Larkin para sa kanya bago siya kinuha ng kanyang boss. Hello, Larkin? Nanginginig ang boses ni Katana. Nasa labas ako. Alam kong pupunta ka dito. Nagmamadaling lumabas ang dalaga at napasinghap siya nang makita si Larkin. Agad siyang tumakbo at niyakap ang binata na agad ding yumakap sa kanya ng mahigpit. Tumulo ang luha sa mga mata niya at nagsisisi siya ngayon na ngayon niya lang naalala ang mga bagay na meron sila noon. Na ngayon niya lang napagtanto na ang batang Larkin ay ang nakakausap at nakakasama niya noon. Humiwalay si Katana at pinagmasdan ng binata na napangiti. Naalala mo na? Oo, naalala ko na. Ang tagal kitang hinanap. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Mabuti na lang at dumaan ang kaso sa kamay ni Daddy at doon nahanap kita. Kaso? Mahabang kwento. Pero sigurado ako makakwento ko sa iyong lahat. Sumakay ang dalaga sa kotse ng binata at sabay silang pumunta sa ospital kung saan nandun ang mga Alcantara. Nang makarating sila,
Agad silang pumasok at mabilis sumakay ng elevator para makapunta sa pribadong kwarto nilang lahat. Nang makarating doon, agad na inalalayan ni Larkin ang dalaga. Mom, Dad. Larkin. Ngumiti ang matandang babae. Tinignan nito si Katana. Iha, tuloy ka. Napalunok siya at kahit papano nakahinga siya ng maluwag dahil walang nalaga sa mga ito o tinamaan ng malala. Alam ko naguguluhan ka sa mga nangyayari. Gusto mo bang isa-isahin ko? Tumango si Katana. Gusto ko maintindihan lahat. At paanong alam mo ang mga ginagawa ko? Napangiti si Larkin at agad umayos ng tayo bago nagsimulang magkwento. Matagal ng target ni Daddy ang matandang Romanov. Nalaman ni Daddy na may koneksyon ka sa kanya dahil nakita kanya sa isang ambush kung saan nagawa mo pang iligtas ang boss mo. Simula na nag-imbestiga si Daddy at maging ako, ganoon na rin ang ginawa ko. At ang pagkikita natin sa school? Sadya yun. Ang pagkikita natin sa event? Sadya yun. Sinadya ko lahat ng yun ang sa ganun makita kita. At malaman kung kanino ka nagtatrabaho. Mahabang paliwanag ng lalaki. Ano? May mga tao akong inutusan para bantayan ka. May mga tao akong inutusan para alamin kung anong lagay mo at sinong kasama mo. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo at sa boss mo. Kung nagtataka ka, paano ko nalaman, malalaman mo rin. So, kilala mo ang boss ko? Tanong ni Katana habang pinoproseso ang mga sinasabi ni Larkin. Oo, pati ang mga pagpapanggap niya alam ko. Pagpapanggap? Bumuntong hininga si Larkin. Ginagamit ka lang niya, Katana. Hindi ka ba nagtataka ba't bigla niyang binigay na misyon na yung patayin ako? Obviously, alam niyang malalaman mo kung sino ako kapag nagkita tayong dalawa. Naguguluhan si Katana at hindi niya alam kung ano ba talagang dahilan bakit gusto ng boss niya na patayin si Larkin. Katana, since day one, I've been protecting you from him. Kriminal ang taong yun at marami ring record sa kulungan ng mga taong itinuturing mong pamilya. My dad, he's been watching him from afar. Kami rin ang dahilan bakit galit. Natigilan silang lahat ng sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Nanlaki ang mga mata ni Katana at agad silang pumasok sa loob. Nakatayo ang ama ni Larkin habang hawak nito ang baril kaya agad na kumilos ang dalaga. Tinignan niya ang pamilya ng binata na nakatayo na at handa nang kumilos at umalis. Let's go! Mauna na kayo. Kaya ko sarili ko. Mauna na kayo. Hindi pwede. Sumama ka sa amin, Katana. Umiling si Katana. Kapag naabutan niya tayo magkasama, maghihinala siya sa akin. Susunod ako agad. Nagdadalawang isip man, agad na lumabas ang pamilya ni Larkin. Agad na sumunod si Katana at nakita niya si Rex na naglalakad. Tumango siya sa binata at mabilis na tumakbo dahil nakita na ni Katana ang mga tao ng kanyang boss. Sa likod na tayo dumaan. Mukhang alam na alam mo ang daan ah. Rex, tell me, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tsaka ako nasasabihin ang lahat kapag nakaharap na natin si boss. Tumakbo sila Katana at agad sumunod kila Larkin. Putok ng baril ang naririnig nila at agad silang huminto sa parking lot at nandun nga ang boss niya. Natigilan si Katana at napatingin sa kanyang boss na nakatingin din sa kanya. Katana, ano ginagawa mo? Boss, ako dapat nagtatanong sa inyo ng bagay na yan. Anong ginagawa mo kasama sila? Natigilan si Katana at tinignan ng kanyang boss na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan na naglakad ang dalaga papunta sa matanda na sinusundan siya ng tingin. Sumunod si Rex at agad sumenyas kay Larkin na umalis na, ngunit hindi sumunod ang binata at nakatutok ang baril sa matanda na nakangisi. Ito ba ang ganti mo sa lahat ng tulong na binigay ko? You're hiding something from me. What do you expect me to do? Pakawalan mo sila. Tumawa ang matanda. Are you turning your back on me? Nagtagis ang panga ni Katana. At agad tinignan ng kanyang boss. Napadaing ang dalaga nang may humampas sa kanyang likod, kaya napaluhod siya. Nagangat ng tingin si Katana at nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa kanyang boss na malamig na nakatitig sa kanya. Katana! Sigaw ni Larkin. Napalingon si Katana at tinignan si Rex na hawak ng mga tao ng matanda. Pakawalan mo sila. Alam ko na ang totoo.
Nanatiling kalmado ang mukha ng matanda. Alam mo na? Di wala ka ng kwenta para sa akin. Dalhin niyo na yan. No, Katana! Sasama ako. Pero hindi niyo isasama si Rex. Wala siyang kinalaman dito. Kaya ako ang isama mo at hindi siya. Okay. Ngumiti ang matanda at agad sumenya sa mga tao nito. Napasigaw si Larkin ang kunin nito si Katana at natumba ang binata sa tama ng bala sa kanyang braso. Mabilis na dinala si Katana sa kotse at mabilis silang umalis. Bumuntong hininga ang babae at tinignan si Rex na para bang nag-uusap sila sa mga mata. Ngumiti si Katana at tumango naman ang binata. She needs to end this as soon as possible. Ginagamit nga kita, Katana. Nagtagis ang kanyang panga habang nakatali ang kanyang kamay at paa. Hindi siya makapaniwala na unti-unti malalaman niya ang katotohanan. At sa madaling salita, matagal siyang nagpabulag sa maling ginagawa nito. Bata ka palang nakitaan na kita ng potensyal. Magaling ka sa lahat ng bagay, matapang palaban. Magkaibigan kayo ni Larkin at kagaya ng batang yon. May dugo siya na kaya mag-imbestiga. Hinayaan ko ang batang yon at kinuha kita mula sa kanya. You were trained, nahasa ka sa training at alam kong darating ang araw na hahanapin mo siya. I need to erase your memory for a while. What? Anong ginawa mo sa akin? I erased your memory. Siguro memorya na kasama mo si Larkin. Hindi mo ba napapansin na madalas nakakalimutan mo ang isang bagay? Dahil lang sa gamot na binibigay ko para mawala ang mga alaala mo. Sinadya ko ang lahat ng ito dahil alam kong tatalikuran mo ko. Alam kong si Larkin ang pumipigil sa mga plano ko. Alam kong siyang dahilan ba't pakiramdam ko maiisahan mo ko. Oo, kriminal ako. Marami akong records sa kulungan at pabalik-balik ako sa kulungan dahil kay Larkin. Totoo ang sinabi niya. Bakit mo ginagawa sa akin to? Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil sa galit na nararamdaman ko para sa mga taong tinalikuran ako nung panahong kailangan ko sila. Si Mr. Lorenzo. Lahat pinapapatay ko. Lahat ng yun may kinalaman sa akin, Katana. Lahat ng yun mga traidor. At malaki ang kasalanan sa akin at ikaw? Ganon din ang gagawin mo sa akin kaya inuunahan na kita. Umiling si Katana at hindi siya makasagot sa labis na gulat. Ang mga plano ng matanda, ang mga tao nito, at ilang mga taong pinatay niya ay dahil lang sa paghihigante. Gustong matawa ni Katana at gusto niyang magalit at magmura sa labis na galit na nararamdaman. Pinasa mo sa akin si Larkin. Dahil gusto mo ako pumatay sa kaibigan ko. Pinasa mo sa akin yung mga trabaho na dapat ikaw ang gumagawa. Kaya pala gusto mong patayin ko si Larkin. Dahil alam mo sa kanya ako lalapit kapag nagkataon na maaalala ko ang nakaraan ko. Ganyan ako katalino, Katana. Dahil alam ko isang araw, tatalikuran mo rin ako. Ngayon nagpapasalamat ako na sinunod ko yung nasa isip ko. Na alam ko may kulang sa akin. Alam kong may kasagutan lahat ng tanong ko. Nagpapasalamat ako. Oo. Pero hindi nang nababago yung galit na nararamdaman ko dahil sa ginawa mo sa akin. Ginawa mo akong ganito, ginawa mo akong demonyo. Pinoprotektahan lang kita, Katana. Pinoprotektahan mo sarili mo, hindi ako. Dahil takot kang malaman ko ang totoo. Kaya mo ko pinilit na itago sa lahat ng tao. Pilit mo ko nilalayo. I was trying to protect you because there are times that I feel that you are my daughter. Mariing sabi nito. Alam nito na umiiyak si Katana kada training at saksi siya sa bawat iyak ng batang Katana. But now, you're my enemy. Sabay silang napatingin sa pinto nang sunod-sunod na mga pulis ang pumasok. Agad nanlaki ang mga mata ni Katana at hinarangan ng kanyang boss dahil sa mga baril. Pumasok sina Rex at Larkin habang hawak ang kanilang mga baril. Let me go, Katana. Bulong ng matanda. Papakawalan lang kita kung hahayaan nila mabuhay ka. Dahil inaamin ko sa sarili ko na minsan, inisip ko din na ikaw ang ama ko. Natigilan ng matanda at nanginginig na nabitawan ng baril. Tinignan niya ang dalaga na nakatalikod sa kanya
at hinaharang ang katawan nito. Sasama ka sa kanila. Hindi ka nila sasaktan kung hahayaan mo silang kunin ka. Pinapangako ko, hindi ka nila... Boss! Sigaw ni Rex. Nanlaki ang mga mata ni Katana at agad napatingin sa matanda. Hawak nito ang baril at nakatutok sa ulo nito. Napaatras si Katana at napailing. No, you don't have to do this. Sumama ka na lang sa kanila. Magiging maayos ang buhay mo at pangako pupuntahan kita. Wala rin namang silbi ang buhay ko, Katana. Masaya ako nakilala ka at ang batang Katana na lagi nandyan sa akin. Hanggang sa muli. Napasigaw ng malakas si Katana. Nanlaki ang mga mata nilang lahat nang makitang wala ng buhay ang matanda. Duguan ang damit nito, nakadilat ang mga mata. Mabilis siyang niyakap ni Larkin at doon tumulo ang kanyang luha at humagulhol ng iyak. It's okay, it's fine. Huminga ng malalim si Katana at tumingin kay Larkin. Ikaw na bahala sa kanya, Larkin. Kung kailangan ko ring makulong dahil sa kasalanan ko, sasama ako. Hindi ako papayag. Bakit naman? Marami akong kasalanan. Tatanggapin ko naman. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ka aalis at di ako papayag. Ngumiti si Katana at tumingkayad para halikan sa labi ang binata. Natigilan si Larkin at gulat na gulat ang kanyang mga mata. Tipid na tumawa ang dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan na hihilahin siya nito at hahalikan ng mariin sa labi. Boss? Tawag ni Rex habang nakatakip ang mga mata. Humiwalay si Katana at agad nagtago sa dibdib ni Larkin. Masama ang tingin ni Larkin sa kanyang assistant na tinanggal ang takip sa mga mata. Umuwi na tayo. Rex, mag-uusap tayo mamaya. Tumawa naman si Katana. May mga dapat ako malaman sa iyo, Rex. Nanliit ang mga mata ng dalaga at ngumuso ang lalaki. Tinignan niya si Larkin at nilapit ang bibig sa tenga nito. Ituloy natin sa bahay mo. Ngumisi si Larkin. I love that. Hindi makapaniwala si Katana sa kanyang mga narinig. Hindi niya lubos sa kalain na nagplano si Larkin kasama si Rex. Pakiramdam niya, ngayon niya lang lubusan na nakilala ang kanyang kaibigan sa matagal na panahon nilang magkasama. Di mo agad sinabi sa akin. Tumawa naman si Rex. Di ko pwedeng sabihin, magagalit ang tunay kong boss. At si Mr. Larkin yun. Natatawa naman na napailing si Katana. Kaya pala madalas ay alam ni Rex kung nasan si Larkin at doon pa lang, alam niyang binibigyan na siya ng kaibigan ng clue. Napatingin silang dalawa sa binata na kumukuha ng pagkain. Maiwan ko muna kayo. At may nakita ako magandang babae. Ayoko maging third wheel sa inyong dalawa, no? Natawa na lang silang dalawa at napatingin sa dagat. Huminga ng malalim si Katana at sumandal sa duyan habang umiinom ng alak. Tinignan niya ang binatang nakatingin sa kanya kaya nagtaas siya ng kilay. Alam kong maganda ako. Mas lalo kang gumanda. Are you happy now? Tumango si Katana. Masaya akong kasama kita. Lalo na't nandito tayo sa paborito kong lugar. Dapat dati ko pa to ginawa kaya lang napakarami nangyari sa mga nagdaang buwan. Pero at least ngayon, magkasama tayong dalawa, hindi ba? Ngumiti si Larkin. Lumapit si Katana at humalik sa labi ng binata. Hinaplos niya ang pisngi nito at sabay silang napangiti sa isa't isa. Hindi lubos sa kalain ng dalaga na ito palang masayang buhay kasama ang kanyang mahal. Hindi man niya inamin noon, ngunit malakas ang pakiramdam niya na may pagmamahal siya para kay Larkin. Hindi man vocal sa pag-ibig si Katana, na ipapakita niya yun kay Larkin sa mga nakalipas na buwan. Thank you for being my savior. Ang tanging gusto ko lang noon, magkaroon ng taong makakasama habang buhay, and now you're giving it to me. I want to be with you in the present. Sa malayong lugar, kung saan tayong dalawa lang. Gagawin ko rin ang lahat para bigyan ka ng magandang buhay. Nangako ako sa iyo noon at hindi yun magbabago. Alam ko at naniniwala ako na sa kabila ng lahat ng to, magiging masaya tayong dalawa. Salamat.
At ikaw ang dahilan kung ba't kasama kita ngayon. Thank you for helping me. Hinaplos ni Larkin ang pisngi ng dalaga at talagang napakaganda ni Katana. Ang mga mata nito ay tila laging nangaakit. Ngumiti si Larkin at hinalikan ng noo ng dalaga at napapikit kasabay ng pagyakap niya kay Katana. Lahat ng nangyari noon, may rason kung bakit tayo nandito. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay hindi na mauulit pa ngayong magkasama na tayo. Napakasarap palang magmahal, Larkin, no? Sobrang saya ko. Sa araw na yon, nagbonding silang dalawa at kung ano-ano ang ginawa sa dagat. Nagtawanan silang dalawa habang pabalik sa kanilang bahay para magpahinga. Pumasok sila sa banyo, nang sabay, at napasandal si Katana sa pader nang halikan siya ni Larkin. Napadaing siya sa bawat haplos ng binata sa kanyang katawan at kusa niyang naramdaman ang paghulog ng kanyang suot na bikini sa katawan pababa sa kanyang paa. Larkin. Hinalikan ng binata ang kanyang liig. Marry me, Katana. Naitulak ng dalaga ang dibdib ng lalaki at nanlalaki ang mga matang nakatingin dito. Napatingin siya sa kanyang daliri at nakita doon ang diamond ring. Kaya agad siyang napaiyak. Bumilis lalo ang tibok ng kanyang puso. I want to spend more time with you. I want to be with you all the time. Hindi ko mapigilan isipin na kung patatagalin ko pa. Ba't di ko pa gawin ngayon, di ba? Napangiti si Katana. Of course. Of course, my love. Kasama ako. Magpapakasal ako sa'yo, Larkin. Hinaplos ni Larkin ang pisngi ng babae, pababa sa labi nito. Napangiti lalo si Katana at napapikit dahil sa halik ni Larkin. Ramdam niya ang pagmamahal nito at ang pag-iingat. Ramdam na ramdam ni Katana ang kakaibang init sa kanyang katawan. At sabay silang nagyakap sa isa't isa habang tinitignan ang refleksyon sa salamin. I love you, Katana. Pumunta sa salamin si Katana at hinayaan ang binata na yumakap sa kanyang likod. Hubad ang kanilang katawan at ang kanyang buhok ang tanging tumatakip sa kanyang dalawang naglalakihang dibdib. You're so beautiful. Napangiti si Katana at hinawakan ang batok ng binata at hinayaan ito sa ginagawa. Nang matapos sila sa pagligo, sabay silang pumunta sa veranda habang umiinom ng kape. Pinagmasdan nila ang tahimik na dagat at umupo sa magkabilang upuan na tanging lamesa ang nakaharang. I felt peace. Sigurado ka na ba talagang pakakasalan mo ko? Oo, matagal ko na iniisip yan. Dapat nga, ako na yung nagyaya sa'yo na magpakasal eh. Tumawa naman ang binata. Anyway, I'm so happy that you accepted it. Napangiti naman nang matamis ang babae. I have a question for you. So alam mo na ang trabaho ko simula pa nung una pa lang? Tumango si Larkin at sumimsim ng kape. Tinignan niya ang dalaga na aliw sa singsing nitong suot. Hindi niya maiwasan na pagmasda na mapapangasawa niya. Hindi niya maiwasang maisip kung gaano kasaya ang magiging kasal nila. Ilan ang gusto mong anak? Tanong ni Katana. Kahit ilan, basta ikaw ang ina. I want two. Isang babae, isang lalaki. Kambal pwede. Tumawa naman si Larkin. Ba't ba natin to pinag-uusapan? Kung pwede naman natin gawin ngayon. Ipinakita ni Katana ang dibdib niya at nagtagis ang panga ni Larkin at agad tinakpan ang dibdib ng dalaga. Malakas na natawa si Katana at agad uminom ng kape. I love you, Larkin. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Katana. Years later, welcome back, Mrs. Alcantara. Napangiti si Katana na salubungin siya ng kanyang mga empleyado sa kanyang art gallery dahil sa tagal niyang nawala. Matagal na panahon simula na magpinta siya. Ilang taon na rin na nakalipas at nakabalik na rin silang pamilya sa Pilipinas. Salamat! I'm so happy that I'm back. Namiss ka namin, ma'am. Napakarami po naming inaabangan na painting sa'yo. Nakangiting saad ng head manager ng kanyang art gallery. Okay na bang lahat? Bago tayo magkalimutan. Sa mga nakalipas na taon ay maraming nangyari. Kinasal silang dalawa ni Larkin,
Naging abala ang kanilang mga buhay sa negosyo na iniisa-isa ni Katana na hindi niya na nagawa noon. Nabiyayaan sila ng 2 anak, babae at lalaki pa. Nakatutuwa na sa mga nakalipas na taon, nakaramdam si Katana ng kasiyahan at kapayapaan sa pamilya na meron siya, na dating pangarap niya lang. Sa mga nakalipas na taon, binitawan niya na rin ang pagiging guro at umalis na siya sa mga ilegal na trabaho. Maging ang mga ari-arian ng kanyang boss ay pinamigay nila sa mga charity at binenta na rin ang mga lupa. Pakiramdam ni Katana, sa mga oras na yon malaya siya. Malaya na siya sa mundong puno ng paghihirap at mundong puno ng kapahangasan. Everything is ready, ma'am. Bubuksan na po namin ang entrance sa labas. Nakangiting saad ni Lori na isa sa mga staff. Sure, parating na rin si Larkin at ang kambal. Ilang oras na nga nakalipas, dumating na ang kanyang asawa at mga anak. Napangiti si Katana at hinalikan ng asawa, ganon din ang kanyang mga anak. Nagsimula na rin ang kanilang exhibit at napakaraming tao ang pumunta. Paintings are cool, mommy? Sabi ni Carissa, ang panganay na anak ni Katana. I agree, mom. Saad naman ni Lorcan. Huminga ng malalim si Katana habang pinagmamasdan ng mga tao na abala sa pagpili ng mga paintings. May mga bumibili rin. Ilang taon na rin ang nakalipas at hindi siya makapaniwala na mas lalong lumaki ang negosyo niya. Mas lalong natutuwa si Katana na kasama niya ang kanyang pamilya sa lahat ng pangarap na meron siya. I'm happy to see them purchasing my art. It's like a dream. Nakangiting sabi ni Katana. Maging si Larkin ay napangiti din at hinawakan ng bewang ng asawa. Napakaganda naman kasi talaga ng mga paintings na gawa mo. Ever since, magaling ka na talaga. You know how much I love painting, right? Parang hindi ako mabubuhay kapag walang art materials na hawak ako. Natawa silang dalawa at agad nilapitan ng kambal, kasama si Larkin. Sa mga nagdaang taon, laging kasama ni Katana ang mga magulang ng lalaki. Pakiramdam niya nagkaroon siya bigla ng sarili niyang mga magulang. Samantala, case closed na rin na nangyari sa kanyang boss. Wala na rin naging problema si Katana sa buhay sa nakaraan niya dahil nangako siya noon, hindi yun mangyayari sa kanyang mga anak. I'm so tired. Nakangusong saad ni Carissa. Mommy, can we eat na po? Nagluto ang mga kasambahay kaya kakain tayo kasama sila. Pagkatapos nila sa kanilang trabaho, umuwi na rin sila kalaunan. Sabay-sabay silang kumain at napangiti si Katana nang makita kung gaano kalakas kumain ang kanyang mga anak. Mukhang napagod nga talaga ang mga ito. Nang matapos, nagkanya-kanya na silang akyat para magbihis at nang sa ganon makapaghanda para sa movie na inaabangan nila. Larkin. Natawa si Katana nang yakapin siya ng asawa. I miss you. Buong maghapon tayo hindi nagkasama. Babawi ako sa'yo, okay? Ngumiti si Katana at niyakap sa leeg ang asawa. Binuhat niya si Katana at sinandal sa pader. Bawat haplos ng kanyang asawa na papadaing siya at nagkatinginan silang dalawa at napangiti na lang sa isa't isa. Ito sila. May masayang kasal, masayang pagsasama, may masayang pamilya. I love you, love. Ikaw pa rin ang pipiliin ko habang buhay. Napangiti si Larkin doon. I love you so much, my love. Bumaba sila pagkatapos ng ilang saglit at nakita ang kambal na inaayos sa mga kumot. Napangiti si Katana at agad pumunta sa kanyang tabi. Ang kambal. Ano, ready na ba? Yes, mommy. For daddy. Iniabot naman ni Lorca ng popcorn sa kanyang ama. Napangiti si Katana at agad tinignan ng kanyang mga anak. Masaya silang nanood at hindi mawala sa isip ni Katana ang saya na hatid ng kanyang kambal sa kanilang pamilya. Na walang sino man ang makapapantay o makasisira sa matatag na pamilyang kanilang ipinundar. Kompleto, masaya, at buo sila. At yun lang ang mahalaga kay Katana. The End.